Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga'y nakuha ng Golden State Warriors ang kanilang pangatlong sunod na panalo kontra sa Charlotte Hornets. Ganun pa man ay hindi nga nila magawang layuan ng Houston Rockets dahil muli nitong nakuha ang panalo kontra sa Utah Jazz, making it 11 straight wins para sa team na ito. Kaya naman hindi talaga makarelax ang Warriors dahil isang talo lang nga nila at manalo naman ng Rockets ay agad na magiging tabla ang kanilang mga record. Well, ang Warriors nga ay may big chance to create a slight separation sa Rockets dahil ang next game nga ng Rockets ay kontra sa nag-iinit na team ng Dallas Mavericks na may 6 na magkakasunod na panalo at isa nga itong team na gusto ding umangat pa sa standings kaya naman talagang tinutodo nila ang bawat laro at tinuturing ito na isang playoff game habang ang Warriors naman ay makakaharap ang San Antonio Spurs. Ito nga ang worst team sa Western Conference ngunit hindi nga nila ito pwedeng maliitin dahil nakita pa lamang natin kung ano nangyari sa number 3 seed sa East na New York Knicks kahapon nang bigyan ito ni Victor Wembanyama ng 40 points, 20 rebounds, and 7 assists. Ganun pa man ay pagkakataon na nga ito ng Warriors dahil matapos lamang nito ay makakaharap din nila ang Dallas Mavericks. Masusundan nito ng crucial game laban sa Rockets, possibly a tiebreaker game at agad itong masusundan ng isa pang game laban sa Mavs. So kung manalo nga ang Warriors bukas at matalo naman ang Rockets, kahit nga matalo sila sa 2 games laban sa Mavs ay tatabla pa lang ang record nila ng Rockets o kaya naman may 1 game difference pa ito kung matatalo nila ito sa kanilang matchup. Kaya naman magiging kaabang-abang nga mga susunod na games ng top 10 team sa West dahil lahat nga ito ay nagpapalitan ng pwesto bawat panalo at bawat talo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang bad news naman para sa mga fans ng Sacramento Kings dahil ang kanilang leading 6-man player of the year candidate Malik Monk ay nagtamo ng MCL sprain matapos na mandaganan nito ni Luka Doncic. Siya ay magpapahinga ng 4 hanggang 6 na linggo. Malaking kawalan nga ito sa Kings dahil siya ang 3rd leading scorer nila at may mga games talaga kung saan siya nagbubuhat ng opensa ng team na ito. Ang kanyang spark off the bench at instant offense ay malaking dahilan sa success ng team na ito ngayong season. May role nga siya na katulad noon kay Jordan Clarkson sa malakas na team ng Utah Jazz kung saan talagang lisensyado itong tumira at parte din siya ng closing lineup kahit na nanggagaling siya sa bench. As of now, ang Kings ay pang-8 sa West, ngunit nasa pwesto din nga sila na pwede pa silang umangat hanggang 4th seed but at the same time ay pwede pa silang malaglag palabas ng top 10 kung magkakasunod-sunod ang kanilang mga talo. Si Monk ay may average ngayong season na 16 points and 5 assists per game at ngayon ay inaasahan na out siya sa mga natitirang games ng regular season, sa play-in tournament kung magiging parte sila nito at sa first few games ng first round ng playoffs kung makapasok man sila dito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito mga kaibigan? Isama na din natin sa update dito na tinalo ng Boston Celtics ang New Orleans Pelicans sa score na 104-92 sa pangunayan ng kanilang Super 5 na nagtala ng combined 87 points. Dahil dito ay kung makukuha nga ng Mavs ang panalo bukas laban sa Rockets ay aangat na sila sa 5th seed ng Western Conference.